Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuturo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mula kay Jesus, sinasabing lahat ng naniniwala ay tuturuan ng Diyos. Yun ang ating pwedeng baunin sa ating ebanghelyo ngayon. Lahat ay tuturuan ng Diyos. Lahat ng naniniwala sa Kanya. At mapapansin din natin sa unang pagbasa, yung Etiopeng eunuko at si Felipe. Ang Etiopeng eunuko ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero hindi niya ito naiintindihan. Kaya't may ipinadala ang Diyos. At ang ipinadala ay si Felipe. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos at tuturuan niya tayo parati. Maaaring katulad tayo ng Etiopeng eunuko na gustong palalimin ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating relationship sa Kanya. Para mapalalim iyon, may mga taong padadala ang Diyos sa atin. Pwedeng tao, pwedeng sitwasyon sa ating buhay ngayon. Kailangan lang natin buksan ang ating mga mata at hanapin kung nasaan ang kamay ng Diyos at saan tayo nito itinuturo. Saan tayo ginagabayan ng kamay ng Diyos. Kapag napapalalim na natin ang ating ugnayan sa Diyos, maaaring katulad din tayo ni Felipe. Pwede rin tayong ipadala ng Diyos sa ibang tao upang ipaliwanag at palalimin ang ugnayan natin sa Diyos. Ganun na lang tayo kamahal ng Diyos na hindi niya tayo pinababayaan. At hindi niya rin pinababayaan ang mga taong nakakasalamuha natin. Maaaring tayo ang pinadala ng Diyos para mamulat sila at mapalapit lalo sa Diyos.
nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay ating papurian.